Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kaping, mga kabunyog. Ilang araw na lang ho, eleksyon na mga friend, ha? O yun hong bunyog at saka po yung dapat na maging senador. Alam niyo naman kung sino, di ba? Huwag na ho na kung ano ng mga dynasty dyan. Yun ho talagang pwede hong maging senador ng bayan, hindi ho senador ni Duterte. Mga friend, alam niyo naman kung sino yung mga senador ni Duterte, nangunguna pa sila dito sa Pulse Asia o kung anong survey to, katakot-takot na survey. No, mga friend. Para ho sa kinabukasan, tayo ay matatanda na. Paano yung mga friend? Bumoto po tayo. Ha? Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber, no, mga friend. Sabagay, mag-26,000 na yung subscriber natin. Sabihin mo lang, time mystery na lang yan. Di marami-rami rin yung boto yan sa mga matitinong senador na dapat na maupo. No, mga friend? Doc Espiritu, Heidi Mendoza, Franz Castro. Ang dami ho eh. Huwag na ho yung mga nanangunguna sa survey na yan. Wala naman ho talagang mga boss, no? Alam nyo mga boss, eto siguro karma na ito. Itong mga Duterte na to, no? Sara Duterte, may summon. Pakinggan natin, mga friend, ha? Sa NBI, kasama na po natin si Director Jaime Santiago ng NBI. Director, good morning po. Good morning, Director. Magandang umaga po sa inyo at sa mga nakikinig sa atin. Opo, attorney, ang Vice Presidente daw po ay ready humarap ng personal doon sa mangyayari. NBI welcomes VP Duterte's expected appearance at sedition threat probe. Preliminary investigation doon po sa mga reklamong sedition at grave threat complaints kaugnay po noong sinasabing plano na pagpapatay kila Pangulong Marcos Jr. Hindi ho yung kapitbahay nila sa Davao ang nag-file ho nito. NBI ho mismo ang nag-file sa Department of Justice, no. Madali lang na aksyon na ng Department of Justice. Ipinal na NBI, may action agad ang Department of Justice. Mabigat to mga friend, hindi to biro. Lalo sa mga sitwasyon na ito, wala siyang ginawa kundi tirahin yung gobyerno ni Marcos. Junior, ano po ang unang reaction po doon ng NBI? Mabuti naman po at kung haharap si VP Sara at preliminary investigation na para maibigay naman niya ang side niya, makapag-submit siya ng counter affidavit. Preliminary investigation na po to mga friend. Pag nagdesisyon ho ang Department of Justice nito na may probable cause ito, aarestuhin ho ito. Aarestuhin ito, preliminary investigation na po to. Kaya dapat siyang humarap. Yung NBI kasi nun, pinatatawag siya eh. Hindi niya hinarap eh. Pakinggan nyo. Kasi nung iniimbestigahan namin yan, hindi siya sumipot sa NBI. So, kung ano lamang yung mga nag-gather namin na information at hand ay yun ang ipinail namin sa DOJ. So ngayon, sinabi ni VP Sara na pupunta siya doon ay mas maganda po yan. Opo. Ano po ba ang plano natin? Hindi na ho siya sa NBI pupunta, sa Department of Justice na siya pupunta. Para umattend ng preliminary investigation na po. Mamaya magbigay tayo komento. Goal po natin na matukoy doon sa mangyayaring preliminary investigation kaugnay po dito sa mga reklamong ito? Nasa piskal na po yan, sir. Nasa piskal na po. Kung makita nila na mas matimbang yung aming akusasyon versus sa kanyang paliwanag, nasa po yan, call po yan ng prosecution service. Opo. Pero nakakita nga po ba talaga tayo, Director, ng mga ebidensya na merong mga naging kasabwat ang Vice Presidente para doon sa sinasabing plano laban sa Pangulo? Yun nga, pinahayag niya naman at narinig naman nating lahat yun. Yung pahayag niya, doon kami nag-base at naipapreserve naman namin yung pahayag niya na kumuha na siya ng papatay kay PBBM at saka doon sa kanyang asawa kay First Lady at saka doon sa Speaker of the House. At no joke, diba? Zoom meeting niya noon. Pero, Director, dahil dito,
meron pa ba kayong gagawin or susubukan pa rin ba ninyong kuhanan pa rin siya ng panig niya Wala dito? na. Or hayaan na natin yung preliminary investigation sa DOJ yung gumulong, doon na lang kayo magbabase? Wala na. Submitted na. Nung ma-submit namin ang aming resolution, ang aming finding sa prosecutor's office, yun na po yun. Wala na po kaming, labas na po kami. Oo. Director, kahit hanggang doon sa last minute na pag-file ninyo ng reso ninyo sa prosecutor, wala talaga silang ipinasa sa inyo. Walang communication din yung Office of the Vice President regarding dito sa sedition at grave threat na kaso. Wala. Reklamo. Wala po. Hindi na po siya nagpaabot sa amin ng kanyang paliwanag. Oh. Ano po ang siguro pag-asa natin? Sa mga tuwid, binaliwala na itong si Sara Duterte nito ang NBI. Diba? National Bureau of Investigation lang. Kayang-kaya ng Duterte yan. Tignan natin ngayon sa Department of Justice. Kung kayang-kaya pa rin, ha? Director, na itong ating reklamo dyan sa DOJ ay kumbaga magbubunga naman po kasi batay nga po doon sa mga ebidensyang hawak ninyo, merong kayong basihan para sampahan siya ng reklamong yon. Yun nga po, binigay na namin ang role na yun sa Hindi naman National Bureau of Investigation yan eh. Hindi naman mga tanga yan, mga abogado rin yan eh. Na para magsampa ng kaso sa Department of Justice na walang basihan. Di ba? DOJ at sila na po ang magpapasya kung meron ba kaming basihan o wala. Ganun po. Kailan po ba itong preliminary investigation na to, Director? Alam nga naman sabihin ng Department of Justice na baka NBI, ba't nagpa-file kayo wala kayong basihan? Hindi naman pwede mangyari yun. Naku, paktay kang Sara ka. Tuloy. Ang dinig ko sa May 9 at May 16. Dalawang Lapit araw na. po. Apo. Kung May 9 at May 16, so doon na kayo magtatagpo sa DOJ niyan. Ganun po. Sige, Director, talon tayo ng konti sapagkat previously may mga ano ba tawag natin dito? Content creator, social media influencers din ba? Ganun? Huwag na ho yan, no, mga friend. Ha? Alanganin na ho talaga dyan. Ang mabigat niya, mga friend. Baka tayo ha, baka ha. Susunod na ho dyan. Gumagalaw na ho yung sinampang kaso ni Senator Trillanes dito kay Duterte rin, kay Pulong, tungkol ho doon sa drug smuggling, no? Oh. May testigo rin ho yun. At yung testigo, hindi rin ho basta-basta. Yun nga hong testigo, nakakulong. Dahil yun nga, sila ang nakakulong eh. Tumistigo sila pa ang nakakulong. At ang sintensya sa kanila, life imprisonment. Oh, di ba? Nako. Mabigat to, mabigat, mga friend. Ha? At doon ho sa napanood ko niya si Atty. Enzo, no? Yung Koopman, yung pa rin ang parating mga friend. Yun na naman ang argumento ng Koopman na wala raw jurisdiction itong ICC dito kay Duterte. Wala naman ho talagang ibang yung Koopman eh. Kasi kung ipakikita yung 16 hours daw ho yung video ni Duterte eh, na ipakikita na ebidensya. Admitted siya doon eh. Marami siyang sinabi doon na meron pa nga siya sinabi doon eh, na kung ako ulit maging mayor, ganyan din ang gagawin ko. I will do it again. Oh. Malabo na yan. Wala naman nung ibang magiging saan kukuha ng depensa yung Koopman kung hindi yung jurisdiction at sinasabi niyang illegally arrested yung kanyang kliyente. Yan lang naman ang ititigas niya dyan eh. Oh. Hindi ho tayo abogado pero yan lang ho yan talaga eh. No? At saka hindi naman ho siguro luko-luko yung ICC. No, mga friend. Para mag-issue ng warrant of arrest kung wala silang jurisdiction. Ba? Kung mananalo yung argumento ni Koopman na walang jurisdiction, yung ICC, na dapat nang mapauwi yung si Duterte. At dito na siya humarap sa kaso niya ng crimes against humanity. Dito daw sa Pilipinas, siya dapat litisin. Paano mo lilitisin dito? Wala nang nagsasampang kaso dito eh. Oh. Ba?
ano na ho to, matutuluyan na to. Matutuluyan na to. Kung ordinaryong tao lang ito si Sara Duterte, matagal nang inaresto to mga friend. Kaso hindi naman siya ordinaryong tao. Tao nga ba yan? Mantakin mo. Walang ginawa kung hindi magkalat sa Maynila. No? Nang kung ano-ano pinagsasabi doon sa mga congressman na nag-ano nung kanyang kahayupan doon sa pondo ng bayan. O, di ba? Maano to? Tatapusin na ho to siguro. Baka kung ganito kabilis, mabilis yung kay Sara Duterte. Yung kay Pulong, taon na ang binilang ng kay Pulong. Ito, kay Sara Duterte, walang taon ito Kailan lang ho itong pinatatawag niya sa NBI para magpaliwanag doon sa sinabi niya na pinagmumura niya. Di ba? Minura niya pa nga. Putang ina yung lahat. Tigilan nyo na yan ngayon. Gano'n naman ang nangigigil yan. Lalaki ikot yung mata niya. Di ba? Kumontak na ako. Patay. Marami. No joke. Sabi niya. Mukhang pare-parehas na kung aabutin itong mga to. From Kibuloy to. At saka yun nga, marami nang nangyayari sa Davao na babantayan daw nila yung bahay ni Digong, baka raw halughugin, mga ganito, ganun, at tataniman ng ebidensya. Di kaya ganun ang ginawa ninyo kay Laparuhinog. Pinagpapatay nyo na yung mga mag-ama doon, yung mag-asawa, yung ano pa, yung babae na Nova Paruhinog, inaresto nyo. Nagsisigaw yung nawala, hindi totoo, tinaniman, sabi ni Nova Paruhinog, tinaniman nila yan, hindi totoo yan, mga ganito. Sa totoo pag diniinan pa yung kaso na yan nito, baka kasi search warrant, pinagpapatay yung mga nando doon sinira yung CCTV, madaling araw yata pinasok. Marami ho talagang nangyaring malulupit na wala na, hindi na nakarating sa tinatawag na due process. Yung mga tao patay na. Ang pinakamalupit ho talaga yung kay Espinosa. Nakakulong nakakulong. Hahainan mo ng search warrant sa kulungan. Pwede mo naman itimbre doon sa bantay doon na, oy, halugugin nyo nga yan. Meron nakarating sa amin na may may baril yan at saka may droga dyan. Bakit mo papasukin at pagpapatay? Malabo, hindi ka isipin na utak Pero kung si Duterte nakaupo, yung murder naging homicide, nakalaya yung tumira. Sabi nga ng mga bantay doon sa kulungan pinatalikod daw sila pinasok sinilbi yung search warrant. Sumuko na yun yung Espinosa kay Bato pa sumuko para maligtas yung buhay niya dahil nangangamatay. Kaya nga yung sa Bacolod si Mabilog sa takot umalis na ng Pilipinas iniwan na yung pagka-mayor niya dating mayor siya noon nung panahon na sinasama siya ni Duterte sa listahan ni Duterte na kung saan nakakuha ni Duterte yung listahan maraming nakalagay doon sa totoo lang nakalista nga rin yung mayor ng Santiago doon Pepe Miranda kasama rin sa listahan niya marami pa pero yun naman si General Garbo nandoon din sa listahan niya. General Luot nandoon din sa listahan niya. Na mga marami. Pumunta naman yung General Luot. Hindi totoo yan. Ganun ito. Hindi alam ko kung saan niya kinuha ni Duterte. Nagalaw niya ba si General Luot? Di naman niya nagalaw. Nagalaw ba si General Garbo? Hindi rin nagalaw. Pero yung mga Espinosa, nakakulong na. Search warrant pa. Patay. Yung kay Duterte mga friend. Tayo kay Duterte. Pag lumusot yung argumento ni Koopman na walang jurisdiction ng ICC, parang at nanalo yung kanyang argumento
at napauwi si Duterte at na-dismiss yung kaso, parang lumalabas na itong ICC na ito inutil. Di ba? Oh. Yung argumento na yan, panahon pa ni Matusalim yan, yan ang puro argumento na kami umalis na sa ICC, wala nang jurisdiction, so and so and so and so. Oh, tumuloy yung ano eh. Oh. Hindi naman ho yung korte doon sa baryo o sa barangay, sa International Criminal Court ho yan eh. Oh. At nagkaroon nga ho daw ng butuhan dyan. Although meron nung sumang-ayon dalawa na walang jurisdiction, pero tatlo yung nanalo yung tatlo, siyempre. Kaya tumuloy ang investigation sa kaso. Ito si Digong. Oh. Pero kung ano yan, mga pre, no? Ang pinakaano na lang ni Digong dyan, total parati naman niya sinasabi. I'm willing to rotten in jail, sabi niya. Oh, diba? Kung ako'y nagkasala, I do it for my country and ganon. Di naman para sa akin ba yan? Di ba yung mga dinadaldal niya? O kaya yun pakikita dyan saan yung mga nangyari na yan I'm alone. Sabi niya, ako sagot ko lahat yan. O, yun mga sinasabi niya Admitted niya sa sarili niya Kaya yun, wala na hong argumento pa dyan. Yun na lang ang pinakamatibay na, sa madalit salita, sa ayaw at sa gusto. Ang pinakamatibay na argumento na lang nitong si Kupal, yun na nga, na wala ng jurisdiction sa kliyente niya itong International Criminal Court. At yung kanyang kliyente inaresto ng para hindi legal. Ganon. Yun na lang ang ano niya. Wala nang ibang argumento yan dahil pag pinakita na nga yung video ni Duterte kung paano niya inamin lahat yung mga nangyaring patayan na yan at I do it for my country. If you destroy the youth, I will kill you. O kill. Lahat na yan napakahirap na hong depensahan yan. Yan yung klase ng kaso ni Digong sa ICC. Yun na lang ho talaga pinakamatibay na ebidensya, depensa nila na wala ng jurisdiction na umalis na yung Pilipinas bilang miyembro ng ICC, which is matagal naman ng napawalang na yan, tapos na yan. Oh. Diba? Ang inaantay na lang natin, paano itong sinampa ni Haba na Baba na mukhang gusto niyang paaresto si yung dalawang Rimulya, si Marbil, Ambassador Macanilao Beon, tapos si General Torre, at gusto niya iparesto at nireklamo niya sa ombudsman. Makikita natin, di ba? Kung ano yan, maganda nga to, pero yun nga, gobyerno na to, kalaban mo yun, di ba? Harry Roque, wala na rin, hindi rin makauwi, mukhang makakasila na rin yung pasaporte ni Gago, wala na ho yan. Kaya sabi ko dito, pag diniinan talaga yan, ubus. At yan hong mga sinasabi na haharang sila pag pinasok yung bahay ni Digong. Wala ho yan. Marami na hong ganyan. Yung Ampatuan nung pinasok yung hari rin yung Ampatuan sa Maguindanao, di ba? Nung pinasok, si Tebes, pinasok din yung bahay niya. May nakaharang ba? Wala. Marami na rin hong mga mayor na gobernador na ayon sa COMELEC sila ganito, ganon, ganyan, biglang kagaya nung nangyari ho kay kay Tebes, di ba? Pero yun nga, nakatakbo si Tebes. Hanggang ngayon, hindi pa pupunta rito. Yun nga pinagmamalaki ni Harry Roque na kung si Tebes nga hindi na mahuli-huli, ako pa. Di ba? Mga ganun sila Oo, mga friend. Pero yan nga yan. Halos yung kapalaran nito si Sara Duterte at saka nung kanyang ama, iisa. Paano niya itatanggihan yung ikinaso ng National Bureau of Investigation sa kanya? Unang-una, pinatatawag siya ng NBI para magpaliwanag, hindi siya sumipot tungkol doon. Kaya nagsampa na ng kaso yung NBI sa kanilang findings na hindi sumagot si Sara Duterte. Hindi niya sinagot NBI na nagtatawag Parang ginawa ni Sara Duterte na para lang siya pinatatawag sa barangay.
O, ngayon tinuluyan siya. O, ngayon, Department of Justice na. O, yung Department of Justice, si Secretary Remulla, mukhang mukhang pasasagutin yata ng ombudsman. Kaya sabi ni Secretary Remulla, handa ako nga dyan, walang problema, sagutin ko lahat yan, kung ano man ang kanilang gagawin dyan. Sagutin. O, diba? Ganun lang kabilis yun. Ay, ngayon, eto ngayon. Siya ngayon, ang sasagot ngayon sa National Bureau of Investigation. Tingnan natin kung ano yung sasagot niya. Oo. Pero alam niyo mga friend, antibay talaga nito si Sara. Oo. Hindi ko alam kung saan kumukuha ng kapal ng mukha. Walang problema kung malinis siya kung malinis siya na politiko na talagang napakagaling niya mata kami sa Maynila binaboy niya yung mga kongresistang nagsampa sa kanya, yung mga nag-imbestiga sa kanya tungkol sa mga perang na hindi maipaliwanag nila Mary Grace Piatos, no, mga friend. Libo ho yung acknowledgement receipt na kung ano-anong pangalan ang paano niya ipaliliwanag yan? Isa pa yan. At saka yan nga, kumpiyansa siya na mananalo yung hindi siya makukumbik sa Senado. Kumpiyansa siya. Mga boss, napakagarapal ho niyan. Pag ho yung mga pero makapal ang mukha talaga na lang nung mag-a-acquit dito na senador. Siguro alam niyo naman ako sino. Tihayan-tihayan naman ang barahan ng mga walang yang yun. Hindi sila senador ng Pilipinas, kundi senador sila ni Duterte. Diba? Yan o yan. Pero yun nga. Kung si Digong, ang daming pinatay, diba? Si PBBM pa, wala naman siyang pinapapatay. Wala naman siyang ginagawang sa totoo lang, wala naman ginagawang kasalanan si PBBM dito sa Duterte nito Handa pa nga silang proteksyonan ni Marcos nung unang-una nang sila ay unit team pa. Talagang hindi papayag si Marcos na mahipo ang Duterte ng International Criminal Court. Ganon din si Remulla. Matigas na matigas, di ba? Papa-aresto pa nga raw nila yung mga ICC pag dumating dito, pag nagpumilit sinabi nila yan. Pero God moves in a very mysterious way. Ayaw tumigil ito mga halimaw na ito. Yan ang nangyari. Mga friend, mag-collab na po tayo. Wala ho. Tansya ko yan, talagang sunod-sunod na yan. Sunod na ho dyan yung pulong. Malamang baka. Tsaka yung Manscarpio na kompleto rin ebidensya, yung kapalo mga pinail na Tsaka malamang sa alamang din tong si Malasakit na si Bongo, no? Na nangunguna sa survey. Ano ba yan? Tihayan-tihaya na ho yung barahan yan, sila Bongo na yan. Paano, daming ninakaw, mga proyekto na binigay ni Duterte baka front pa lang ni Duterte yan di ba? Sabi ni Duterte, milyonaryo si Bongo Adre. No. Paano naging milyonaryo yan noong panahon ni Las Cañas, tagabili lang ni Las Cañas ng Maruya yan, di ba? No, sinabi ni Las Cañas, pero tlintik daw talaga mga budget, bilyon-bilyon project ibinigay sa yung mga ni Bongo. Construction niya na hindi naman first class, konti lang ang kapital, parang parmali lang din. Di ba? Talagang garapal ho nung panahon ni Duterte, garapal. Wala na ho yan mga friend. Kung tutuloy na ho yan mga boss. Totoo. Banta kami kay Sara Duterte, di ba? Ang dali lang. Di ba? May sumo na siya. Sa Department of Justice siya pupunta, hindi na sa NBI,
Doon na sila magkikita nung NBI director na sino ba yun? Santiago. Kalat ni Baya, shout out. Chupista Bunao, shout out. Good evening po kuya at sa pamilya mo pong mahal at sa mga ka-warriors. Ay nako po, umuwi ka na dito. Dito ka magpaliwanag, hindi yang diyang kangakak nangakak. Ewan ko sa'yo. Ano ba to? Si Harry Shoke. K54254, shout out. Tyrox. Oh, may anak na naman ako. Oh, ano anak? Isa din yang si Roque na masyadong nasilaw sa pera at kapangyarihan. Ipinagpalit ang prinsipyo na dating human rights advocate at ngayon ay isang human rights violator, protector. Nakakahiya pag ganyang legacy lang ang ipamamana sa mga anak, di ba? Sa totoo lang, kung ganito tatay ko, susumpa ako to. Oh, hindi ko naiimikan to, totoo. Malo Santos, oh. Putik talaga si Roque. Tatak Duterte sa kilos at pananalita, nagmumukha ng palaka. Susan Dilac mo salit. Gandang gabi, Karox, at sa mga ka-warriors. Ay, si Rainy 2, Mistisan Bangoso. Roque, masyado kang madaldal. Ang main reason kung bakit ka kinasuhan dahil sa Pogo. Marami nang sinampang kaso sa'yo kasi tago ka ng tago. Gamitin mo ang kadaldalan mo sa pagsagot sa korte. Ang tapang mo lang sa social media pero bahag naman ang dila mo sa harapan. Bahag naman ang dila mo sa harapan. Baklang kalbo. Hindi naman kalbo. Ikaw naman, Mistisan Bangos. Hoy, pre na, maganda mo si Rainy Chu. Maganda rin ang boses niyan. Oo. Hinahanap ko na yung yung ginawa mong kanta sa akin. Di ko na makita, natabunan na kasi. Wilfredo Pampilon, shout out. Magandang gabi po. Magandang gabi. Mamerto Jr. Salonga, shout out. Good evening, Karox. Si Harry Roque, nasira dahil sa pera. Marami yan. Yung iba nga, mga opisyalis pa ng militar mga nasira talaga ng dahil sa kwarta. Kaya dapat nga ito bang nagkikadikit ni Digong ng panahon niya, ng mga general, mga kung ano, dapat yan, i-lifestyle check yan. Siguradong mga multi-billionaire yan. Malamang. Jab Alvaro. Good evening, Sir Rox. God bless palagi sa inyong and family. God bless, Jab Alvaro. Mistisang Bangus na naman. Nagtataka si Roque at mga Duterte bakit daw sila sinampa ng kaso. Huwag na kayong maang-maangan. Alam niyo sa sarili ninyo kung bakit kayo hinahanting ng batas kasi natural lang sa inyo ang gumawa ng masama at mga illegal works kasi tingin nyo kayo ang batas. Kaya alam nyo tama lang ang ginagawa nyo. Ang mali ginagawa nyo tama, ang tama ginagawa nyo mali kasi baligtad ng mga utak nyo. More power po tayo. Hindi nagbabago si Rain. Ganun pa rin ang sense of humor niya. Para rin na sila Tia Deli, sila lahat kayo. Oo. Jokiano. Ikaw, amo mo si Inday. Nakakakulo kayo ng dugo. Magnanakaw ka din. Jokiano. Chupista Bunao. Ay kuya, napanood ko kay Kakamping na gumagawa ng eksena sa harap ng bahay ni Digong kasi daw sabi ng vlogger na ire-raid daw ang bahay ni Digong ng mga pulis. Halata namang drama lang ang lahat. Alam mo, Chupista, maski pa dumating sa punto na re-raid yan, wala silang magagawa yan mga kung ano-anong haharang sila. Wala yan. Mistisan Bangoso, miss din kita tayo. Oo naman. Ikaw naman, tagal mo nawala Kita mo, hindi ko na alam na ikaw pala sa Rain EQ, Mistisang Bangos. Ngayon ka lang na nagbalik tanaw sa utak ko na, oo nga pala. Mundo Cheng, mga bobo at mga tanga lang ang mga naniniwala at wala sa katinuan ng pag-iisip ang maniniwala sa tarantadong abogado raw yung ang sabi niya, bakit hindi mo ipagtanggol ang sarili mo sa mga kaso mo kung abogado ka nga at hindi ka habang buhay nagtatago at itatago kung saan galing ang mga yaman mo na sa isang iglap lang ay naging milyonaryo pa. Correction, mayroon. Multi-billionaire. Hindi basta milyonaryo yung Harry Roque. Mundo Cheng,
Itong si Putanding na si Roque, kaya niyang tanggapin ang lahat ng kasamaan at magsinungaling at yakapin at himurin ang dilaan ng puwet ng kanyang Panginoon na si Digong. Magkapera lang para makaakit ng mga machong lalaki, baklang laos. Patay tayo. Bakla ba talaga yan? May anak naman. Bakit may mga si Lais? Mundo Cheng ito. Tarantado talaga ito si Roque. Bakit kailangan mo pang magtago sa ibang bansa kung wala kang kasalanan? Yun. Sa sarili mong bansa, doon ka pa lang, doon pa lang, guilty ka. Guilty ka na, kaya tama ba yung mga dada at Buda ka ng Buda nang walang katotohanan? Nahalatang puro kasi nungalingan. Gago. Mainit ulo ng batang blooming creep. Mundo Cheng ulit. Hoy Roque, huwag kang pasisiguro, maraming taong galit sa iyo dahil sa mga katarantaduhang mga pinagagawa mo sa sarili mong bayan at baka itumba ka kahit na nasa ibang bansa ka. Buti pa, harapin mo na lang ang mga kaso mo, ulo pong ka. Ay, may talaga ulo. Felipe Garrido, shout out. Straight opposition lang ako. Oo, parehas tayo. Yung tunay na oposisyon ha, Felipe Garrido, baka iboto mo yung oposisyon, hindi na oposisyon niya si Digong. Mundo Cheng, oh. Hangang-hanga at bilib na bilib si Amy sa kalakihang hinaharap ni Digong. Kaya ganun na lang, kahit ipagpalit ang kapatid sa ina. Totoong lahat ipagpalit, pati kaluluwa dahil sa kaligayahan, sa laki ng hinaharap, nakakabaliw. Di ba, Amy? Mundo Cheng ulit, oh. Hoy, Amy, bakit hindi mo na lang sagutin at patunayan sa mga mamayan ng bansa kung paano ka naging Marcos, at sa akin pagkakaalam ay tao ka na bago pa nakilala ni Imelda na nanay mo si Marcos Sr. Kaya wag mo nang pinagloloko pa ang taong bayan na ikaw ay isang Marcos na huwad, pwede o Lacson sa totoo panigurado. Librado Ludovico. Shout out Michael Edwin, my friend, Mike. Minyaw. Sabi ni Brado, blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless mo, stay safe and healthy. Wala yang si Roque. Butanding, hi. Umuwi ka ng Pilipinas kung talagang matapang ka at harapin mo ang mga kaso mo. Yun. Mundo Cheng ulit, oh. Pare Sani, iba na talaga ang isang lalaki pag mayroong kang malaking hinaharap. Marami ang nababaliw at nasisiraan ng pag-iisip at nababaliw pa tulad na lang ni Amy. Ang huling halinghing niya ay si Digong pa rin. Ganun? Ibig mo sabihin, si Digong kamag-anak ni Totoy Mola? Ha? Yan, ibig ko, gandang gabi ka, Roque. Tama ka. Puro daldal ito si Roque. Kung wala siyang kasalanan, di umuwi siya. At harapin niya ang mga kasong isinampa sa kanya. Ugaling Duterte talaga. Puro kabaligtaran at kasinungalingan ang pinagsasabi. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are, my friend. Mundo Cheng. Si Marcos Sr. tumitira din sa bayan dahil walang humahawak ng kawali na hindi naulingan. Pero simple lang kung tumira. Hindi kulad ng mga Duterte garapalan kung magsipagnakaw na hindi na alam ang kahulugan ng nakakahiya sa bayan, ang mga magnanakaw ng pera ng mamamayan. Totoo yan, mundo. Tsaka yung Marcos, iba. Tsaka yung paulit-ulit, walang anak si Marcos na na-involve sa kung ano-anong kahayupan na pagnanakaw, wala. Lumaki silang may disiplina at may takot sa Diyos. Meron ka ba nakakirinig na? Kaya si Amy, narinig mo bang nagmura yan? Maski ganyan na yan. Nalawayan na ng Duterte yan, pero hindi pa nagmumura yan. Di ba? Ted, ayaw ni Roque na makaahon siya sa rehas sa ang paligid. Gusto gaya nito sa loob ng kahon na may pako. Bading kasi. Fred Shelby sa Peda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss.
Friend Amy Bingson, Dolor Garcia. Eman Escalona, anak, shout out. Pastor Jun Lagon, my friend, ha. Sabi ni Impong Basyang, Team Tia Deli po, kumakaway at umabati po ng may ngiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa usapang butanding naman po, tayo, Sir Rox. Masasabi ko po dito, kay Dodong Buhaya, naku, oy, pindutin nyo yung likes, ewan kung anong nandun, may bayad ba yung likes? Marami sinasabi, mag-like, mag-share, mga ganun ba? Oo, hindi ko alam eh. Sa totoo lang yun, mga friend. Ngayon ko lang mas binabanggit na, paki-like naman, paki-like, di ba? Nako, mano ngang ikaw umuwi na ng Pilipinas, nayawa ka, no? Tulad ng dati, tumayo ka doon kung saan mo mang lugar gustong tumayo. Maghakot ka na ng prali, siguro mga tatlo kayo pwede na. Doon ka magkukuda at magkukuda. At nang ikaw madampot na maikulong ka na ng mental na yawa ka. Sobrang perwisyo ka sa bayan, nabuisit ka. Atapang atao pero duwag. Bato ka ng bato. Akusa ka ng akusa pero ayaw mong ilabas dito yung ulo mong walang laman kundi hangin at abo. Nabuisit ka. May ulo, Tia Deli. Bakit nakakapanginig ka ng laman? Sakit mo sa ulo na putragis ka. Di kita uurungan sa debate mong puro ngaw-ngaw. Sarap mo talagang pektosan. Pisilin sa buwisit ka. Talagang yawa ka. Impong Basyang, signing off muna po. Magtatanggal mo muna ng suklam at yamot dito sa reyna ng karagatan. Si Renang Butanding, sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal at palaging makikibaka. Ang Kapitipunera po ng Cavite, ito po ang makulit at aswang at inyong Tia Deli. Salamat po, Sir Rox, sa araw-araw na walang kamatayang pag-shoutout sa amin pong lahat. Ingat po palagi and God bless po sa inyo sa buong family. Maghihintay po kami ng balato sa tagumpay mo sa laban kay Sister Grace. Shout out, Sister Grace. Sa wakas, malapit na dumating ang biyaya. Sana nga, friend. Pero baka dadalawin ko yung kaibigan kong pari dito sa Tiago. Makikipagkwentuhan ako sa kanya. Hindi ako pala simba. Pero kaibigan ko yung pari dito. Hindi pa ko kasi siya pare. Magkakilala na kami. Ngayon siya ho ang pinakaan lang dito. Oy, shout out mga taga SIMC sa Opta. Lalo-lalo na kay Dr. Agkawili. Sa pag-alaga niya po sa mata ng aking asawa. Diyan. Tsaka mababait po yung mga nurse diyan sa SIMC Santiago. Maganda yung ospital yan. Ospital po ng gobyerno. Pwede rin kumanda ko. Kung minsan yan ang hirap sa gobyerno, kakasuhan din pala si Roque ng non-bailable crime ay pinatagal pa. Kaya ayan, tuloy-tuloy. Kaya ayan, tuloy lang siya sa pagrampa at lamierda sa dahig. Pinagtatawanan lang niya ang gobyerno na puro dakdak pa rin sa pulburon issue. Paano kung makakuha nga yan ng asylum? Di lalong yumabang yan. Hoy, gising-gising, PBBM. Yun na nga Tataka pa sila, paano nakatakas yan? Ang pating Ako minsan His Excellency, tignan mo yung mga nakatabi sa'yo. Gaya sinabi ni Ka-Percy, tignan mo yung mga nakapaligid sa iya kung talagang iyo, ha? David Allen Mendoza, shout out. Good evening, Karoke. Yan si Harry Shoke, noon pa man po, ay di na ako bilib dyan. Naging guest speaker yan sa master degree graduation ng wife ko. Pero walang paghanga sa akin. Mukha nga po kasing oportunista. Noon pa nga lang po kakaupo ni BBM ay panay papuri ang sinasabi niya kay BBM. Pero siguro para magkapwesto ulit sa gobyerno, mabuti na lang at di niya nabula si BBM, kundi nagkaroon pa ng shocking ahas sa Malacanang. Alam mo, David, hindi yan mapapatawad ng Marcos. Kaya si Shoke, dahil yan talagang lintik o tumira yan kay Marcos Sr.
Oo, grabe yan. Oo. Shirley J. Sir, shout out ha. Tawa-tawa. Natawa tuloy ako sa reaksyon ng mukha-mukha, Rox. Kabuisit nga naman mga pagmumukha ng mga yan. Palibhasa, kampo ni Taning. Alam mo, Roque, kayo mga Duterte Taning, pag kayo'y hindi na namin nakikita sa TV or sa social media, kahit sa anumang radio station, matatahimik na ang mundo ng Pilipinas, okay? Tingnan natin kung makakuha ka ng asylum. Bumalab siyempre. Berhinya Chongko, shout out, good evening po, yes po, sa Bunyog po, oo. Ha? Number 87 po yung Bunyog, mga friend. Tulungan nyo si Atty. Enzo Recto, oo. Oo. Yung mga kamag-anak at kamag-anakan ninyo, oo, 26,000 po tayo, oo. Marami-rami rin yung tulong yan kay Atty. Enzo, oo. Malay mo, ha? Ha, Atty. Glenn Dadeo, shout out. Tama ka po. Ang galing-galing mong mag-react sa mga content mo. Saludo po ako sa iyo. Sobrang wala sa ayos na po yang si Roque. Salamat, Glenn. Glenn ulit, oh. Tama ka po. Pag nagkontra kay Duterte noon, patay sila. Gaya ng mga radio commentators, government official, at di nila kasangga. Montik na din nadali si Senador De Lima sa presuan. Bukod sa 30 biktima ng tukhang. Sana justice will prevail. Let's put the end to government official like them and di maayos na trabaho. May hidden agendas. Let the Philippines great again. Oh, diba? Glenn ulit, oh. Bakit ka tumakbo? Di alam mo na may sala ka, duwag ka pala eh. Mas matapang si Senador De Lima. Mas matapang si Senador De Lima sa'yo. Hinarap niya ang hatol ng kanyang Duterte administration na bulok. At yan, napalaya siya after 8 years. Kinawawa siya ni Digongyo dahil sa personalang pagkapikon. Dahil yon EJK na yan, na isiniwalat niya na. O, diba? Yun nga eh. Tapos ngayon kayo, daldal na pinupolitika kayo, mga gunggong. Elizabeth Iscare, good evening, Sir Rox. Iba talaga ang baklang Roque. Iba ang bunganga niyan, parang di abogado. Sinira niya ng pagkatao niya dahil sa mga Duterte. Marami sila, Elizabeth. Ay, si Jaime, oh, di ba? Ay, oo nga pala. Nang dahil pala sa kinang ng pera na naibulsa mo. Di ba, Sir Rox? Tanggalan na din yan ng pagkaabugas siya. Kasi ugali nito panghudlom na. Iba talaga ang kinang ng pera. Kaya dapat dyan, ipakulong na yan. Kaya nga, Rodelio Felipe, oh. Roque, puro bunganga, sa amo mong Digonyo, antayin mo, huhulihin ka rin, di ba? Elizabeth Iscari ulit, oh. Ano daw, Sir Rox, ginagamit daw ng BBM administration na wala daw hustisya ngayon? Di ba nung panahon ni Digonyo na yan, basta patay lang, di ba? Tapos sabihin nitong si Baklang Roque na itong si BBM administration ang masama. Yun nga, gago nga yung mga hype na yan eh. Magaling sila magsaywar. Nelson Nokop, shout out, taga-custom ang nakulong. Yun, yung taga-custom na nagsabi, nagturo kila, no, sila nakulong. Cherry Garcia, shout out, ulol ka, Roque. Tangnumin mo, gago. Peki mga ebidensya mo, wala kang pakialam, gago. May ulol, Cherry. 3J Siopo, Tuari Roque, maganda naman pala ang explanation mo tungkol sa kaso mong non-bailable. Abogado ka, matalino ka. Sa bibig mo mismo nang galing, gumagana ang batas sa Pinas. Walang ebidensya o pirma ang papeles with Cassandra Ong. Wow, ganun pala eh. Wala kang dapat ipag-alala sa kaso mo. Acquitted ka nga niyan, sigurado. O eh, ayusin mo ng defense team mo at umuwi ka ng Pilipinas, harapin mo ito at ipahiya mo ang BBM government na gumagawa ng issue sa'yo. Larga ka, uwi ka na. Totoo, tanga-tanga yung hype na yan eh. Sumagot si Danero, pasensya na sir, mahirap awatin yan sa kadadakdak dahil syokla nga. Inakwit ang sarili
So bring yourself home. O, di ba? Mga lahi, hindi ko itong mga hype na to eh. Puro wala na talaga sa ulo. 3J Show ulit to. Harry Roque, hindi ka mapapawalan sala sa public court kung sa FB o YouTube ka lang daldal ng daldal. Ikaw lagi ang nagsasabi dalhin ang kaso sa proper forum. O eto na, dinala na sa korte. Ba't ayaw mong harapin? Isama mo si Pretty Boy de la Serna. Tama ba si Rox ang pangalan para inspired ka? Wala na. Biglang nawala ng si de la Serna. De la Serna nga ba yan? Nawalan siya ng golden pig. That lays the golden pupu. PJ Show pala si Rox. Alam mo, ito sa Harry Roque, alam niya tagilid ang asylum request niya sa Netherlands. Tagilid din ang kaso niya sa Pinas. Wala na siyang bossing na digong. At malamang sa alamang, natuliro na rin yan kung saan siya magtatagong bansa. O, di ba? Doon sa pinagtataguan ni Bantag, doon ka magtago. Tatanga-tanga ka talaga. Oh. Kita mo, hindi mauli-uli. Ano ba yan? Cordelia Alpilor, kaso kayang butanding na yan, Sir Rox. May kakapuntahan din ang bakla na yan. Ay, sir, relax ka lang po. Ingat and God bless us all po. God bless, Cordelia. Jane Labay na. Harry Roque, ayun naman pala eh. Hindi mo pala napatunayan na bangag si BBM. Bakit ang sopas mo noon sa oil iron video bangag si BBM siya yung nasa video. Sigurado ka pa nga. Bakit ngayon bumahag ang buntot mo? Natakot ka ba sa cyber bullying, libels in the future? Ben Torres, kay First Lady siguro galit yan si Amy. Naiinggit siya at mas may power pa sa kanya at siya ay nawala ng papel sa pamilya nila. Diba? Pwede. Oscar Regalario, shout out. John Dimango, my friend, shout out. Karox, kaya maraming views yan si Bakla kasi gusto nilang naririnig ang mga pinagsasabi, puro kasinungalingan. Yun nga eh. Marilo Pabianak, shout out Good morning po tayo sa mga ka-warriors. Noon, kuda ng kuda si Kibuloy. May kinalagyan siya. Then si Manong Digong, PI dito. May kinalagyan sa malayong lugar. Eto si Roque, kuda ng kuda din. Magaling sa lahat ng bagay. Let's wait soon. May kalalagyan din siya sa mga pinagsasabi. Ito namang si Manang Amy. Yung ginagamit document sa hearing, ayun, fake pala. Kakahiya siya. May gana pang ipakasuhan ang mga governments. Gana pang ipakasuhan mga nasa government. Umayos na kayo ng maging maayos naman ang bansa natin. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Castro. Reynaldo Gonzales, Langya ka, Roque. Dapat ang passport mo pala sa impyerno. Hoy, tuli ka na ba? Kalat ni. Pitikin mo nga yung itlog na to. Bugok na to. Ted ulit, Buo na daw ang isip ni Koopman na walang jurisdiction ICC sa Pilipinas. Kaya ito daw ang gagawin niyang defense promise. Wala namang ibang magagawang defense, Ted Yun at yun din yan Oo. 3J Show po. Si Rox, yung arrest warrant for Sara ng ICC medyo ang tsuri ko dyan. Una, totoo yung warrant na yan sa ICC. Pangalawa, baka yan mind conditioning ng DDS para puno. Lalong magalit ang mga DDS na palabasin na talagang BBM is palabasin na talagang BBM is gaining on them. Yung bang pinag-iinitan sila at binubuli. Kung totoo naman double whammy bali ang mga Duterte. Tiyak lalong magngangangaw si Harry Roque niyan. Pero kahit
kaya si Panelo parang tahimik. Hindi ako nagda-doubt kung paano maaresto si Sara. Kasi given naman na this is going to be hard considering na na-arrest na si Digong. Ang iniisip ko parang mala Hollywood movie ang pag-aresto kay Sara. Maaring subtle yung bang very precise, delicate, pero pasok sa banga. BBM administration must have learned from the Digong's arrest, di ba? Ang magandang aresto dyan, yung kay Pulong. Tsak na magkakaroon yan Tsaka kay Bongo. Kay Bato, yan maganda. Panoorin. Box office yan, mga boss. 3J show pala ito, tao-tao. Xerox, sabi ko nga ba, ito si Kitty Girl, nagkonkot lang ng istorya. Nare-raid din daw ang kanilang mansyon sa Davao. Kaya asking rescue sa madlang people ng Davao na mag-people power people powder. People power na daw. Bakit naman nire-raid ang bahay nila? Anong meron doon? Wala naman palang raid na nangyayari. O si Kitty Girl, may sariling galaw. Diba? Ano ba dyan? Kamukha ni Digong yan Pag inaayos mo pala yung mukha ni Digong, ganyan lalabas PJ Show po. Sa mga nanonood ng vlog ni Sir Rox, malapit na po ang botohan. Please, vote for Bunyog, number 87. Iboto ninyo sa sila. Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Luke Espiritu, Caps Look. Ang ginawa ko, not because I'm mad or screaming. Sir Rox, kasi madaling mabasa di ba? Yun nga. Marites Rupin, shout out. Tumigil ka, Harry Roque, sa puro kasiraan nyo. Hindi naman kayo nakakatulong sa bansang Pilipinas. Yan sinasabi mo, paninira. Abnormal nga. Marites ulit. Puro kayo paninira ng paninira. Ito si Harry Roque, wala namang naitutulong. Ang daming iisipin ng mga problema sa bayan para tulungan ang mahihirap. Totoo. Marites ulit hindi makamove on sa mga sariling buhay, mga buhay nila. Itong si Harry Roque at yung iba pa, ang aabuti ninyo ay karamdaman, sasakit ng kalusugan hanggang sa nasisiraan na sila ng bait. Katulad lang kay Sara Duterte at Roque, di ba? Ay, mission accomplished mga friend. Oo, hanggang bukas po muli, Bunyog po, number 87, mga boss. Oo, at saka yun mga ang gagaling naman natin. Wala naman tanga rito. Maski na 26,000 tayo. Dumadami pa, Bawal tanga rito. Alam nyo na po, para sa kinabukasan na inyong mga anak, bumoto po tayo ng tamang mga kandidato. Oo. Ng Pilipinas, hindi yung mga senador ni Duterte, ang dami Sino lang ba naman yung mga Bongo, Bato, ano ba yan? Amy Marcos, bumtarat-tarat, ang daming mga Heidi Mendoza, Franz Castro, Luke Espiritu, Pangilinan, Kiko, Bam Aquino, anong dami Huwag nyo naman punuin yung 12. Di ba? Hanggang dito lang po mga boss. God bless. Dasal, mga friend. Sana maging maayos itong darating na Mayo 12. Magandang gabi po.